Dating Prime Minister ng Israel na si Ariel Sharon pumanaw na at patay dahil sa matinding lamig sa Amerika, umakyat na sa higit 20. Mga balitang yan, hatid ni Benj Bondo. Matapos ang halos 8 taong pagkaratay dahil sa sakit, pumanaw na si dating Israeli Prime Minister Ariel Sharon sa edad na 85. Binawian ng buhay ang dating Israeli leader nitong Sabado dahil sa multiple organ failure matapos makomatose dahil sa stroke. Nanungkulan si Sharon bilang punong ministro ng Israel mula 2001 hanggang 2006. Si Sharon ang utak sa paglusob ng Israel sa Lebanon ay kinasawi ng maraming sibilyan dahilan upang bansagan siyang Butcher of Beirut. Matapos ito, naging masugid siyang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine nang makipagkasundo siya kay dating Palestinian leader Yasser Arafat. Sa Amerika, umakyat na sa higit 20 ang naitalang patay dahil sa matinding lamig. Nitong Martes, naitala ang nagyayelong temperatura sa lahat ng 50 estado, kung saan pinakamababa ang sa Minnesota na umabot ng -50 degrees. Nakataas pa rin ang mga blizzard warning sa mga estado ng Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee at Mississippi dahil sa patuloy na pag-ulan ng niebe. Dulot ng polar vortex o ang matinding lamig mula sa North Pole ang masamang panahon na nararanasan sa naturang bansa. Inaasahang babalik na sa normal ang panahon doon dahil sa pagtulak ng high pressure area mula sa Southwest at Northeast America sa naturang sama ng panahon pabalik ng Canada. Sa Brazil, ang mga hayop na ito enjoy sa kanilang nagyayelong pagkain na may fruit and meat flavors. Ito ang summer treat ng isang zoo sa Rio de Janeiro sa kanilang mga alaga bilang pangontra sa matinding init kung saan umabot na ang temperatura sa 50 degrees Celsius. Ang mga bumibisita, aliw na aliw habang pinagmamasdan ng mga cute na zoo animals habang nilalantakan ng mala ice cream na pagkaing ibinibigay sa kanila. Ayon sa mga caretaker, nakatutulong ito upang hindi ma-dehydrate ang mga hayop dahil sa matinding init dulot ng summer season ng bansa. Nakatutulong din umano ito upang mahasa ang senses ng mga hayop sa nasabing zoo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.